Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Madam, yung si Madam Pamela, isang ano yan, isang alamat yan. Game! Ibinasura ng Nako, Prosecutor's Office sa ibinasura. Quezon City ang inihaing Ulitin natin, reklamo ulitin ng natin. isang Ibinasura ng Prosecutor's Office sa Quezon City ang inihaing reklamo ng isang police doctor laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa City Prosecutor, walang sapat na batayan para Nako! isulong ang mga reklamong direct Walang assault, sapat na disobedience dahilan to pala. authority at grave Oh. coercion laban sa bise na isinampa Oh. ni Police Colonel Dr. Van Jason Villamor. Oh. Nag-ugat ito ng harangi ni VP Sara ang paglilipat sa kanyang Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez mula sa Veterans Memorial Medical Center papuntang St. Luke's Medical Center noong Nobyembre. Mantakin nyo yun mga kababayan. Si BP nang nasaktan, si BP nang nauntog, muntik nang naipit, siya pa kinasuhan. Kundi ba naman sa kalahating bangag yung nag-advise dito sa police doctor na to at yung mga tauhan ni Marbil, nakasuhan itong si BP Sara, mga walang ya kayo, ha? Nanginginig na sa takot yung si Attorney Zulaika nung mga panahon na yon, ayaw nyo pang paalisin ang ang tawag dito, ang ambulansya, di ba? Yun lang naman gusto lang naman gusto lang nilang ilipat sa pribado para ma-monitor ang sitwasyon nitong si Atoy Zulaika. Kasi inaatake siya ng anxiety niya nung mga panahon na yon Pero itong mga pulis, ayaw ho nilang paalisin. Diba? Siguro yun ang utos ni Tambaluslos sa kanila. Anong gagawin nila? Pagka hindi sila sumunod, baka sundutin sila sa puwit nitong si Marvin. Ganun naman ho dahilan nila. Sumusunod lang naman po kami sa utos. Kahit illegal yung utos, susundin lang. Yan ay nang ipakontempt ng Kamara si Lopez dahil umano sa kanyang pakikialam. Ayan si VP nasa ambulansya. Hindi pa kinakausap niya pa tong si Atty. Zulaika. Kumbaga kino-comfort niya, hindi kita iiwan, dito lang kami sa tabi mo. Yung mga walang modong mga pulis, naging pulis pa naman kayo, mga walang modo kayo. Hindi lahat maraming mga pulis diyan, mga professional talagang sinasaluduan natin yan at pinapalakpakan, di ba? Saludo na, palakpak pa sa mga pulis na yan. Hindi lahat na nasa PNP, mga bulok na kamatis. Yung mga iilan lang ho na nakapaligid kay Marbil, yung inaayunan nila, yung ginagawa ng mga durugista na kesyo, nagpapahaba lang sila ng oras para mas malaki kita nila. Maya-maya, mababalitaan mo, pinagtatagaan nila yung mga kaanak nila, di ba? Ganun o. Nag-aamok sila, pinaggugurgur nila yung kanilang mga kaanak. Yun, nagpapahaba lang ng oras para makapamerwisyo. Yun ang ibig sabihin ni Marbil. Nung tinutuko niya itong mga durugista na to, nagpapahaba lang ng oras. Yun lang ho talaga tinutuko niya. Pero mali ho talaga yung pagsasampa ng kaso na yan laban dito kay VP Sara. Alam sa investigasyon tungkol sa confidential funds ng OVP. Mga Ayun na nga mga kababayan, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video. Tatapusin naman, hindi pa, kayo naman oo. Nag-uumpisa pa lang tayo, baka magsialisan na kayo. Alis na ba kayo? May lakad ba kayo? Huwag mo na kayong umalis. Ilang oras na ba na ko sa inyo? Nakaka 9 minutes pa lang ho tayo. Madami-dami pa ho tayong pag-uusapan.
pag-uusapan pa natin yung pagsinghot nitong si Boy Kilay. Oh, itong pagte-trending nitong si Stella Kimbo. Relax lang kayo. Sit back. Ako na hong bahala sa update nyo, okay? Relax lang ho kayo dyan. Magkapi kayo. Itayo nyo yung cellphone nyo. Mag-relax kayo. Ako nang bahala sa update nyo, okay? O, ito na. Umpisa na ho natin to. Ito yung susunod nating update. Relax. Chill lang ho kayo dyan. Ako nang bahala sa update. Ito, dito to tayo sa pinaka-trending na congressman ngayong mga panahon na to. Congresswoman Teacher Stella Kimbo na maraming luxury bag, merong artista ban at napakaraming mamahaling relo. Yan, Stella Kimbo, Pinirma ni pasok. House Appropriations Committee Acting Chairperson Stella Kimbo na meron ng mga blanco sa Bicameral Conference Committee report ng 2025 National Budget. We do acknowledge po that there are blanks now doon sa BICAM report na pinirmahan ng BICAM at ni-ratify ng Senado. Yes. At sinasabi lang naman po natin is wala pong problema sa ating 2025 GAA. Legal siya. It is legal. It is fully enforceable. It is valid. SP12. Wala naman sinasabing illegal yung GAA. Wala kaming problema doon. Ayan ka na naman eh. Sabagay ho, no, kahit paano ho nila paikot-ikutin tong issue na to, kumbaga yung mga kababayan natin, kahit anong argumento pang ibato nitong si Stella Kimbo, alam na ng mga kababayan natin kung anong tunay na nangyari dyan sa budget na yan. Inisahan nyo ang sambayan ng Pilipino. Yung batas na kung saan talaga, sana kahit pa paano maibsa ng kahirapan ng sambayan ng Pilipino, nagdulot pa ho ng matinding paghihirap. O sino nakinabang dyan sa dyan sa budget na yan? Yung nagkaroon ng mas malaking pondo. At sino yung mga yan? Yung mga congressman dyan sa House of Representatives at yung mga senador dyan sa Senado. 5 million akap at napakaraming bilyon naman. 5 billion na akap sa Senate. Nasa 12 billion ho ata, 16 billion sa House of Representatives. Kasi dinivide nila yan each congressman dapat lahat mabigyan. Kasi pagka hindi nabigyan, mag-iiyakan. Diba? Ganyan ho sila. Dapat meron silang lahat. Pero in fairness, doon sa mga senador natin, senatorial candidate natin, di daw ho nila ipamimigay ang akap na yan. Dahil alam nila, galing yan sa kabalbalan. Senator Bato de la Rosa, hindi. Kahipokritohan naman yun. Di nga ako pumirma sa budget, tapos kukuha-kuha ako ng akap. Saludo, di ba? Palakpak. Yun ho yun. Yun ho talaga yung mga may paninindigan na senador. Yun ang mga dapat nating ibalik. Ayan, si Atty. Jimmy. Naku, yan si Atty. Jimmy. Pagka hindi nanalo yung si Atty. Jimmy at itong si Atty. JB, wala na. JGG na tayo. Good game. Babay na tayo. Wala na ho talaga. Wala na, tapos na. Tapos na usapan, ika nga. Naman may mga blanco sa BICAM report, iginiit ni Kimbo na tukoy na ang mga nakalaang pondo sa lahat ng items sa 2025 budget bago pumirma ang mga BICAM member. Bata rin daw sa omnibus motion ng BICAM report. Yun ho ang pinakamalabong eksplanasyon ni Kimboy. Kung tukoy na pala ang amount ang ilalagay doon sa mga na ahensya ng pamahalaan na yon, yung mga blankong item, bakit hindi nyo pa ilagay? Kahit sana hinandwritten nyo na lang, di ba? Tapos nakapirma sila doon. Hindi, i-reprint nyo na lang. Ano ba naman yung i-reprint yan? 200 pages lang naman yan eh. Umaabot nga kayo ng madaling araw sa kakahiring dyan sa Twadcom, di ba? Ano ba naman yung mga 10 minutes na kakaprint dyan? Lagyan nyo na ng figure. Kasi hindi ho talaga linagyan. Dahil meron ho silang mga planong kabalbalan. Yun ho yun. Report, otorisado ang technical staff ng mga komite ng Senado at Kamara para gumawa ng corrections o pagwawasto tulad ng mga typographical error. Nakasad din sa omnibus motion ng General Appropriation. Blanco, typo. Ano ka kayong botang ha? Wag ganon. Wag nyo kaming ganunin. Wag nyo sasabihin na blanco, typo. In the first place, wala silang i-correct kasi walang laman. Kasi typo, mali spelling, mali grammar. Pero yon blanco, madam. Labo nito. Act ang susundin sakaling may pagkakaiba ito sa BICAM report. Pero para kay Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab na isa sa mga pumuna sa mga blanco sa BICAM report, hindi may tuturing na typographical error lang ang pag-fill up sa mga blankong halaga. Tanong pa ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel na naglabas din ng kopya ng BICAM report. Kung meron na palang mga eksaktong halaga, bakit blanco pa rin ang inilagay? Ikaw naman, Manuel, pinapakinggan mo lang naman kami dito sa PH Update, tapos pinaparot mo dyan sa mga page mo eh. Sa mga interview mo, pinaparot mo eh.
Ganyan yan si Manuel, nanonood yan sa atin. Fan natin yan si Manuel eh. Yan si Raul Manuel. Naku, pagka nagkakapiyan, tayo hulibangan yan. Talagang nanggigigil pa nga yan eh. Nakukyutan ho sa atin. Oh, sabi ko mag-TikTok ka muna. Oy, Raul Manuel gawa ka ng sarili mong gawa ka ng sarili mong banat, wag kang gaya-gaya ng banat. Pwedeng gumaya ng banat sa atin yung mga ka-DDS natin. Pero yung mga putok sa buo na mga sympathizer na makakaliwa, hindi pwede yan. Gawa kayo ng sarili nyong style. Magkaya-gaya kayo. Ginit ni Senate President Chis Escudero at Senate Finance Committee Chairperson Grace Poe na walang naging mali sa proseso sa pagpasa ng 2025 budget. Sinabi na rin ni Executive Secretary Lucas Bersamin na walang blanco sa enrolled bill na pinirmahan ng Pangulo. Ayun na nga mga kababayan, dito na ho tayo magbabakbakan ha. Dito na, hindi pa ho bakbakan yun, kumbaga. Nandun pa lang tayo sa kumbaga sa warm-up pa lang ho tayo. Warm-up pa lang yun eh. Dito na ho talaga tayo. Sa susunod na video na ho yun ha. Dito ho muna tayo sa pagsinghot ni Boy Kilay. Dito ho kayo bibili panigurado. Ako bumilib ako eh. Siguro sa sobra nila sa kakasinghot, yung mga blanco di nila napansin dahil dyan sa kakasinghot na yan. Senate President Chis Escudero, maawa ho kayo sa sambayan ng Pilipino. Kala ko bang Senado, last bastion of democracy? 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 Ano kayo, dinidiktahan kayo? Democracy kayo? Anong democracy? Mga utot nyo? Democracy, last bastion of democracy daw sila dyan sa Senado. Pero pagka sinabi ni Tamba, pirma sila. Huwag nyo kami bulahin. 2025 na, galawang 90s na pamumulitika pa rin ginagawa nyo. Huwag ganyan. Hindi natatalab yan. At saka huwag nyo na kami paandaran ulit kayo dyan sa Senado na, Senado, last bastion of democracy. Tigil-tigilan nyo yan. Ika nga ni Madam Pamela, nanggigigil ako sa inyo. Nanggigigil ako sa inyo, ha? Ganun yun. Nanggigigil ako sa iyo. Ito. Bisa na ako natin to. Game. Ay, grabe, Talagang, parang matindi yung datingan mo. Ganda mo dito, sir. Hindi pogi, no? Ganda. Saan ba naman nakakita na lalaki na nagpapakilay? Bisit na kilay na yan. Sige, sinong lalaking kilala nyo? Si Idol Robin, nagpakilay yan? O siguro sa pelikula, yung hinihingi sa kanya ng pelikula, pero yung ordinaryong pagkakataon na araw-araw mong bibitin yung tatong kilay mo, nakulang ganyan. Subukan nilang hawakan kilay ko. Doon talaga maghahalong balat sa tinalupan. Hindi mo pwede yun. Hawakan mo na lahat, wag lang kilay ko, Brad. Ito naman si Chis, yan ho libangan niya. Gusto ho niyang pinapakalkal yung mga kung ano-ano sa mukha niya. Ito. Ang pagkakataon na makita yung tatlong ahensya ng pamahalaan, Executive, Legislative, Judiciary, na nagpa-function kaugnay sa isang napakahalagang panukalang batas. Nako, lalim nung singhot na yan. Kalma lang sir, tumutulo ba? Balita ko kasi natin. Pagka yaang naambunan, baka naambunan yan sa Malacanang, no? Naambunan, late umuwi, galing Malacanang, ngayon, yan, sinipon. Tumutulo yan eh. Pagka hindi nasinghot ng maayos, tumutulo yan. Kaya kailangan pakasinghot yan, yung sagad-sagad sa utak, ika nga. Panoorin nyo kung paano sininghot nitong si Chis yung kanyang sipon, ha? Sipon, ha? Hindi Ang batas. Diba? Talagang sagad sa utak ko yung pagsinghot niya. Naambunan niyan, pauwi siya galing Malacanang. Grabe naman yung kilay na yan, sir. Huwag mo naman kaming taasan ng kilay. Babae lang gumagawa niya. Ay, sabihin siguro ng mga kasama natin, oy, PH, ano bang ginawa sa'yo ni Chis? Wala naman. Ayoko lang yung tabas ng kilay niya. Pag gano'n, di ba? Masyado ka na nagmamaganda eh. Dapat tayo mga lalaki, nagmamatigas at nagmamapugi. Hindi pwede nagmamaganda. Ang pwede lang magmaganda dyan, si VP Sara. Diba? Hoy. Di ba dapat kung ano man yung itinuturo nila? Siyempre si Madam Pamela at yung si Ma'am Katibi, yan ang mga nagmamaganda yun. Mga mayroong karapatang magmaganda. Pinaprubahan sa plenary ng both houses. Hindi. Kaya nga kung maaari, pakibasa yung huling talata. Yung mga pumirma ng Bicameral Conference Committee Report, inotorisa
yung komite. Napunuan yon dahil nga sa haba ng panukalang batas na ito. Dahil kung hindi, kailan Anak ng toko. Inotorisa daw. Sino kayo dyan sa, sa BICAM? Mali na naman ho yun. Nagbabangga na naman hong statement nyo nitong si dating Senate President SP at itong at sa'yo eh. Sabi niya bawal yun. Hindi pwede yun. Kung may babaguhin, dapat mag-usap tayo sa BICAM. Hindi pagka nakatalikod na BICAM, doon kayo magpapalit. Maglalagay o kung ano mang gusto yung gawin dyan. Tapos yun, dahil kung may correction palagi na maliit man o malaki, babalik ka palagi ng paulit-ulit, lalong hindi natapos yun. Tulad ng ginagawa madalas dito. Minsan yung clerical errors, bagaman wala nga ganun pahina, ganun talata sa mga pinapasa naming batas. Bagaman walang ganun talata, yung clerical errors minsan kinokorek na rin, basta't may pahintulot ng magkabilang panel. Ano? Di ba tanong po delegate? Ano? Tono pa lang masyadong lakambini yung tono mo, sir? Wag ganon. The legislative powers to a smaller body? Hindi. Dahil susundin din naman nila yung naunang pinagkasunduan, hindi lang naisulat doon sa dapat pagkalagyan. Hindi sila ang nagpapasya. Sir, so basically, kung ano man po yung ipinunan nila dun sa mga blanco, napag-usapan na rin yung sa BICAM? Kumbaga, Yun ay sang-ayon sa pinagkasunduan at napag-usapan, hindi nga lang na-reflect at nalagay doon. Gaya ng sinabi ko, bilang pagkilala doon, yung talatang yun ay sinulat doon at hindi yan ang unang pagkakataon na kalagayan. Sa mga nagdaang BICAM report, nandun din yan. Pero sir, sa mga pagkakaroon ng questions, hindi ba yung reflective na haphazardly done yung budget? Actually, para sa akin, unfair comment at accusation yan, lalo na sa bigat ng trabahong pinagdaanan, hindi lamang Buisit ka. Kung nabibigatan pala kayo sa trabaho ng pagkasenador, huwag nyo kaming aanpirin dito, Brad. Simple lang naman, walang nagpumilit sa inyo na maging senador kayo. Kahit di ko pa pinapatapos yung mga kabalbalan mo na yan. Wag nyo kami papaandaran na unfair. In the first place, walang nagtulak sa inyo para tumakbo kayo. Maraming deserving, maraming magtsatsaga na himahin yung budget na yan. Ngayon pala kung nabibigatan kayo, kung na-unfairan kayo pagka in-scrutinize nila at sinabing meron silang napuna sa budget na yan, wag ho kayong tumakbo. Ganun lang kasimple. Pero para sabihin sa ating mga kababayan na kesyo unfair naman sa mga ika nga ni Ma'am Maharlika, mga julol. Ayaw na nagmumura, pero pinasok nyo yan, public service, maging public servant. Ngayon, pagka pinuna kayo ng mga pinaglilingkuran nyo, sasabihin nyo unfair, di wag kayong tumakbo! Alam mo, patayo ka ng parlor mo, Brad. Gawin mong modelo sarili mo at yung asawa mo. Paskil mo yung mga pagmumukha nyo sa harap. Sa tingin ko doon mag-excel kayo, pero pagiging Senate President, one of the worst. Sa nakita natin, kala ko si Subiri worst na eh. Di ba? Kasi nung kay Soto, kahit pa paano, talagang nakita ho natin at pagka Senado, tatayuan nila yan, makikipagbalagbagan sila sa House of Representatives, hindi ho sila basta-basta bibigay. Ikaw, isang kumpas lang ni Tamba, lumulundag ka, Brad. Kung meron tayong worst speaker in the Philippine history, ito naman ho, worst Senate President. Ganyan ho sila katindi. Anak ng tokwa. Nakakahiya ka, sir? Tigilan nyo yan. Kung ayaw nyo, alis kayo. ng mga chairpersons at mga vice chairpersons ng Senado at ng Kamara, pero pati ng staff ng Senado at ng Kamara. Para sa akin, mas hudyat o Yung mga staff, yung mga kasama nyo, lahat ng membro ng BICAM, wala kang pakialam dyan, pinili nyo yan eh. Pwede naman nakahilata kayo sa bahay, nagpapalaki ng itlog. Wala kaming pakialam. Anong unfair, mga public servant kayo. Ginusto nyo yan. Hindi namin kayo tinatukan. Pinilit para tumakbo? Anak ng toko. Huwag kong gano'n, huwag nyo kaming gaguhin dito. Naglolokohan na tayo eh. Linoloko na ho tayo. Okay lang yan, magpapaawa sila. Kahit may kabalbalan na silang ginawa, unfair naman ho yun sa amin, pinagpaguran ho namin yan. Julol ka ba, sir? Ha? Okay ka lang ba? Baka yung tama ng ambon dyan sa Malacanang, may tama pa sa'yo.
Yung mga ano, yung sipon-sipon mo na yan. Baka nagdidiliryo ka lang. Huwag kong ganon. Huwag nyo naman hong paandaran ng sambayan ng Pilipino na dapat kaawaan pa namin kayo. Kayo na nga ang napakaraming kapalpakan na ginagawa. Kayo na nga may dahilan kung bakit puro walang kwenta ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Kayo. Napakalaki ng contribution nyo. Kasi kung aalmahan nyo, mga kabalbalan ng administrasyon, kahit papaano, naku, hindi tayo. Ang haba ng video na to eh. Sige na nga, pakinggan na lang kita, di na ako magsasalita. Grabe naman. Simbolo yan kung gaano nakainit ang politika sa ating bansa, na bawat isang bagay na lang, malaki man o maliit, ay pupunahin, dadalhin sa korte, rereklamuhan at ipepreskon. Pero bahagi yan ng sistema natin ng demokrasya sa ating bansa. Hindi yan dapat kinakatakutan. Hindi yan dapat tinatakbuhan palayo. Hinaharap dapat yan. Pigilan nyo ako dito. Pigilan nyo ako dito. Awatin nyo ako. Ako talagang makakarinig na sa akin ng mga, ano yan, mga... Brad, wag nyo naman gagawin yung mga Pilipino. Wag yung sabihin malapit na politika, umiinit. Wala, ano lang ho to. Taga-suporta kami ni Tatay Digong, oo. Pero yung budget, di naman ho si Tatay Digong ang makikinabang yan. Kahit naman ho Makabayan Black ang naglabas yan, ESS-in ho namin yan. Di ho namin titigilan yan. Kahit ang naglabas dyan, yung mga arsobispo, kahit sino pa ho. Kasi involved yan sa bayan ng Pilipino. Kailan? Dahil ika nga, dapat lamang naman lahat ng opisyal ng pamahalaan sumagot sa katanungan at maging accountable sa anumang ginawa o hindi nila ginawa. At sa dulo, kung hindi magkasundo, korte ang magpapasya kung ano at sino nga ba ang tama o mali, merong pagkukulang o wala. How Bala ka confident dyan. are you, sir? Para kang Hindi may mo sarili. i-declare na unconstitutional? Take two na naman to eh. Sinagot ko na yun noong nakaraan eh. Kung sakasakali, ito ang kauna, walang kulang sa General Appropriations Act. Ang kino-question Buwisit na ano na to. Alam namin walang kulang, paulit-ulit ka. Alam na namin. Pangalanan nyo yung technical staff, yun na lang. Pangalanan nyo. O, Kimbo, Grace po, ikaw, Tamba, sino pa? Anong pinagbasihan nyo? Para maglagay ng laman. Kasi sabi, bawal ho yun eh. Pinagkakasunduan lang yung pagkakaiba dyan sa BICAM. Eh, di tanggalin na natin yung visit na BICAM na yan. Technical staff na lang tayo forever. Taknantokwa, ganun din pala. Mag-uusap kayo sa BICAM, maya-maya, meron din palang technical staff na aayos dyan sa visit na report na yan. Kayo ho, sambayan ng Pilipino. Kayo ho ang maging West. Kayo ang maging judge sa mga nangyayari na to sa ating bansa. Hindi ho ako. Isa lang naman boses ko. Pagka sinabi ko bang ang pangit niyan si maapektuhan yung mga desisyon nyo. Sa inyo pa rin ho yan. Pero dito sa mga linalatag ko na to, ginagawa ho kayong mga ogag na mga politiko na to. Yan, Atty. Vic Rodriguez, iboto nyo ho. Hindi ho yan. Walang kompromiso yan. Sasagasaan nyo ho itong bulok na sistema na to. Sasagasaan niya. Yun ang sinisigurado ko. Vic Rodriguez, sasagasaan niya sistema na to. Pag napanalo ho natin yung mama na yan, Pastor Apollo Kibuloy, babalagbagin ho nila itong sistema na to. Yun ang sigurado ho natin. Sigurado ako dyan. Kahit wala na silang maipasang batas, kahit wala na, tayuan lang nila yung tama, panalo ho sa bayan ng Pilipino. Ganito ho ba gusto nyo lagi? Mga ganyang klaseng politiko, kagaya nitong si Kilay? Nasa sa inyo ho yun. Tuloy. Son bilang unconstitutional ay batas, hindi report. Ito ang kauna-unahang pagkakataon kung sakasakali na may madedeklarang unconstitutional na report. At dahil doon, yung batas din ay unconstitutional. There's always a first time, pero hindi ko pa nakikita ang nangyari yan. Pero sir, ang tamang proseso. Parang ano lang naman yan eh, parang si Bersamin. Kumbaga piniprejudge na nila yung magiging desisyon ng Korte Suprema. Meron na nakahain, naghahain na yung si Atty. Vic at yung si Kong Ungab. Naghahain na sila ng ang tawag dito, na ideklarang unconstitutional yung na yan, yung
ginawa nilang kabalbalan na yan dyan sa House at dyan sa Senado. No? Meron daw hong ganun. Ngayon, mga kababayan, itong si Bersamin at itong si parang nagchat-chat sila. O sige, ganito set na natin ng utak ng pagka nangyari yan, tabu. Diba? Hindi yan parang merong something. Bakit nangyari yan? O anong susunod na naratibo nilang ipapakalat? Kawawa naman ang sambayan ng Pilipino. Walang budget para sa 2025. Ganyan ho kayo. Ngayon maniniwala kayo. O, pagbibintangan nyo yung mga nagpunta sa Supreme Court. O, sila naman ang pagbubuntanan natin ng galit na kung saan yung mga nagpunta sa Supreme Court, kapakanan lang na sambay ng Pilipino ang kanilang itinutulak para kada sentimong wawaldasin sa budget na to sa 2025, mapunta ho sa inyo. Hindi mapunta doon sa mga paborabling boto sa mga mamimigay ng akap sa papalapit na 2025 midterm election. Ano naman ho mga kababayan kumbaga, ngayon pag-uusapan natin to, iiba topic, babalik ko dyan, kukunin ko to, iba topic, yun lang naman ho lagi ang pinag-uusapan natin. Kaya kung kayo alam nyo na ho lahat ng pinag-uusapan natin, okay lang naman hong manood, pero mas maigi ho na ibahagi nyo ho sa iba nating mga kababayan para mas maraming mamulat kung paano tayo lokohin ng mga senador na kagaya nitong si Chis Escudero. So kapag na-ratify na, touch move na dapat na gagawin. Ulitin ko clerical errors. Sa lahat ng kesong kilala ko, ikaw lang walang kwenta. Banda, malupit. Kaibigan ko, malupit. Sa lahat ng kesong kilala ko, ikaw yung... Wala ganyan ho talaga. Laging merong first time. First time kong nakarinig ng palayaw keso, walang kwenta. Yan ho pala si Chis Escudero. Can be corrected at nakasulat palagi talaga yun. Pwedeng punuan ng kulang. Nakalagay yun doon. Pangalawa, may desisyon ng Korte Suprema na kung may pagkakaiba sa journal, sa pinagdebatihan, yan ang katumbas ng Bicameral Conference Committee report sa mas simpleng mga batas. Kung may conflict sa pagitan ng journal at ng enrolled bill, ang tawag dyan, Journal Entry Rule o Enrolled Bill Principle. Mali. Wag ganon. Dinadaanin na naman kami sa mga technical words nyo Ang ginawa ni Kimbo ng technical staff, mali. Period. Huwag nyo ho kaming papaandaran ng ganyan-ganyan. Kung ganun pala, tanggalin na natin Bicam, wala nang usap-usap. Pagka merong hindi napagkasunduan dyan sa House at Senado, rekta tayo, technical group tayo, pagpapalitin na lang natin dapat pagpapalitin. Huwag na kayo mag-Bicam. Ba't na kayo nagba-Bicam, di ba? Ay. Desisyon ng Korte Suprema sa mahabang mga desisyon na ang sinusunod at pinapairal na batas sa ating bansa ay ang tinatawag nating enrolled bill. Kung ano ang nandun sa batas na pinirmahan ng Pangulo, yun ang batas. Hindi ko anumang report bago nun. At yan din ang sinulat namin sa Bicameral Conference Committee report nga na kung may pagkakaibang Bicam report, kulang man, sobra o mali ang total, at yung actual na enrolled bill, yung enrolled bill ang susundin. Yung enrolled bill ang mananaig dahil yun ang batas. Pero once na may mag-question sa Supreme Court, kasama mo ang Senate at House na magpapaliwanag sa akin. Grabe naman yung na yan. Rhinitis, yung singot na singot, yung parang allergy ba yan, sir? Huwag ko kasi kayong masyado magpagabi sa Malacanang. Hindi ko naman sinasabing galing siya sa Malacanang. Baka galing siya sa Malacanang, paglabas niya sa Malacanang, naambunan, kaya sumisinghot siya ngayon. Yun. Pero wala ho tayong sinasabi dito. No, next time, magdala ka ng sombrero, magpayong ka para hindi ka maambunan pag galing ka sa Malacanang. Depende kung sinong, hindi ko pa kasi nababasa, mahirap sumagot at magkomentaryo sa isang kaso kung anong gagawin namin dahil hindi ko pa nakikita yung kanilang petisyon. Kung ano man ang kautusan ng Korte Suprema, ay siyempre, susunod ng Senado. Sir, another matter. Sir, yung investment ng MIC sa NDCP, is that good investment? Hindi para sa akin na pagpasahan yun. Isa ako sa mga bumoto laban sa creation ng MIC. Siguro isang simpleng katanungan ko sa MIC. Yung kinuhang pera mula sa Land Bank at DBP, kung hindi nila kinuha, ay kikita ng 6% kung ito'y pinambili nila ng government securities. Dito ba sa investment nilang to?
kikita din ng 6% ang dalawang bangko mula sa perang nilagak nila sa MIC. Katumbas ng kikitain sa government securities. Kaya nga napakahaba ng interpelasyon ko ng panahon sa MIC dahil gusto kong unawain at intindihin ano ba talaga ang layunin nito. Dahil iba't iba ang naririnig ko. Ito ang layunin daw para magkaroon ng mas malaking kontrol. Hindi ba? Sa transmission system natin. Hindi kiyata naalalang nakita yon sa MIC. Pangalawa, ito daw ay para tiyakin na secure yung ating transmission system. Hindi ko rin yata nakita yon dun sa MIC law. At panghuli, sangayon sa MIC law din, hindi pwedeng mag-govern, magpatakbo ng negosyo ang MIC, kung maalala niyo. So, paano nila matitiyak yung mga bagay na yan kung hindi sila pwedeng magpatakbo ng negosyo? Bagaman minoriya sila, hindi sila pwedeng maging opisyal ng korporasyon. So yung MSC bought in dun sa shares ng Synergy, yung local partner na sa NGCP. Should they instead target yung SGCC shares, yung Chinese entity? Hindi ko rin maintindihan, baka ayaw ibenta. Baka ang gustong ibenta. Again, a sale is an agreement between two parties willing to sell and willing to buy. So nagkasundo sila sa presyo, pero medyo mahaba pang prosesong to. Dahil ang NGCP ay listed company. At kung may ganitong uring block shares na binibenta, sa pagkakaalala ko, may mga prosesong pagdadaanan pa ito, lalo na pagdating din sa publicly owned shares na nakalist sa stock market at sa stock exchange. Sa pagkakaalam ko, kailangan bigyan din sila ng karampatang offer, maliban na lang kung ito'y hindi common shares at preferred shares. Hindi ko pa kasi nakita yung detalye. Kung preferred shares ito, walang voting. Kung sakasakali rights yan. Depende rin sa kasunduan at bylaws at constitution ng NGCP na hindi ko rin gaanong kabisado dahil ng abogado ko, hindi ko sila naging kliyente. Hindi nakikita niyo yung impact sa atin ng decision ni Trump na isuspend yung mga foreign assistance? Kabilang ba ang Pilipinas sa mga sinuspende para hindi kiyata narinig? Almost all. Ang pagkakaunawa ko sa kanyang sinabi, pinapa-review niya lahat at pansamantala ay suspendido muna. Hindi ito pinal na desisyon. Pangalawa, nireiterate ng bagong Secretary of State na si Ginoong Rubio ang kanilang patuloy na pagsuporta sa Pilipinas at gayon din sa pagpapanatili ng stabilidad dito sa rehiyon na ito. At pangatlo, hindi ba ikakailagan ng mga salita na binitiwan ni Pangulong Trump noon man o ngayon na ayaw niya ng gera, nakakagulo lang ang gera, wala magbebenepisyo sa gera, marami. Ayun na nga mga kababayan, okay na ho siguro yun, no? Talagang wala ho tayong narinig na matino dito sa Senate President na to. So always, maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Tayo naman ho dito wala. Ano lang naman ho tayo dito, ordinaryong Pilipino Kumbaga, latagan lang naman ng punto de vista Ayun, kung medyo tumatama yung mga punto natin at sa tingin nyo, kapani-paniwala, nasa sa inyo pa rin naman ho yan Kumbaga, judgment call nyo pa rin yan. No? Hindi ko kayo influensyahan. Kumbaga, nandito lang ho tayo para makita nyo, yung kabuuan na nangyayari ngayon sa ating bansa. Walang sugarcoating, walang kabayas-bayas. Meron naman kay Tatay Digong. Yun lang. Pero, maliban kay Tatay Diggs, wala ho tayong kabayas-bayas. Pagka mali, talagang mababanatan sa atin yan. Talagang anuhin natin. Pagka tama, anuhin ho natin yan. I-call out ho natin yan. Pupurihin ho natin yan. No? Yung mga yan, sasagasaan nila itong si Senator Philip Salvador. Di ko alam kung